Magandang araw mga katuto. Welcome back sa ating YouTube channel. Kuya Mike nga pala ulit. So in this video, pag-uusapan po natin yung mga ilan sa mga changes na maaaring mangyari sa Department of Education, especially sa related sa teaching and learning process, no? Dito po sa DepEd Tambayan, mga katuto, no? Um, Ito po ay na-release lang nitong mga nakaraang araw lang, no? Na sa tingin ko ikakatuwa po ito ng mga guro sa classroom setup at ganun din sa magiging basis for promotion. Ayon po dito sa DepEd Tambayan PH, no, just in updated classroom observation requirements for the Performance Management and Evaluation System or PMES for teachers for school year 2025 to 2026. Nandiyan na rin po yung link sa description po ng DepEd Tambayan PH. According po dito, for SNY 2025-2026, only one full period classroom observation shall be required to be completed for performance evaluation purpose. So, kung hindi po ako nagkakamali mga katuto, nung mga nakaraang taon, kinakailangan na magkaroon ng classroom observation ang isang guro sa bawat quarter. So ngayon naman, sa bagong panukala or sa bagong pulisiya ng Department of Education regarding sa CO or classroom observation, ay isang full period classroom observation na lang, pwede na yung i-cover sa buong taon. So ito ay sa tingin ko related doon sa nangyaring mga incidents na may mga namamatay na guro dahil nga sa pagpe-prepare lang sa CO because of course yung pressure and yung stress na nararamdaman nila at humahantong nga ito sa mga unhealthy incidents. Kagaya na lamang ng mga guro na nabalitaan natin noong mga nakaraan na namatay dahil sa related sa CO daw. Okay, pero hindi naman siya solely sa CO lang yung naging dahilan. Pero of course, isa rin siya nag-trigger kung bakit nagkaroon ng mga ganong mga insidente. Isa pang ikatutuwa ng mga teacher, mga katuto, no? Teacher and of course, kapag masaya kasi si teacher, madadamay na rin si student. Pag maganda ang mood ni teacher, madadamay din ang mga estudyante of course dahil hindi laging galit si teacher. So dito sa sa Glenn Veloria Fontanilla Facebook page, no? At hindi lang ito sa Facebook page na ito, marami ding mga outlets na nagpapatunay, nagsasabi na ang pera or yung allowance, yung differential ng mga teacher buwan-buwan na 2,000 ay aakyat na sa 6,000. O, tingnan po natin yan. Pero hindi pa po ito naipapasa. Kaya hopefully, with our prayers, with the help of course, yung mga proponents po nito, hopefully, ay maisakatuparan. Dahil syempre, no, kagaya nga ng sinabi ng isang netizen na teacher natin, ang teacher daw ay nire-require ng international or quality education pero ang sweldo naman ay kakarampot para lang makasurvive. Parang wala halos dignity, wala halos ang isang teacher dito sa Pilipinas. Pero kung sabi nga niya, kung gusto natin magkaroon ng quality education, syempre bigyan din natin ng salary or sweldo ang mga teacher na talagang mararamdaman ng mga teacher yung dignity. I know that you are getting my point, mga katuto. So sabi po dito, House Bill number 4790, Pera Increase Proposal. So ito po yung ikatutuwa talaga ng mga teacher, no? Good news for our hardworking public servants. Hindi lang po teacher, kundi lahat ng public servants. A bill has been filed in the House of Representatives seeking to increase pera from 2,000 to 6,000 per month with automatic adjustments based on inflation. Why this matters? Okay? For years, the personnel economic relief allowance or pera has remained at 2,000 even as prices of goods, transportation, utilities, and basic needs continue to rise. This proposal aims to restore the real value of pera, provide meaningful economic relief, support teachers, nurses, soldiers, clerks, and all government employees, and recognize the dignity of public service. Okay. So ito po yung aim ng pera
or ng program na ito. This proposal aims to restore the real value of pera, provide meaningful economic relief, support teachers, nurses, soldiers, clerks, and all government employees, recognize the dignity of public service, and yung key highlights po nito ay 6,000 monthly pera, automatic inflation adjustment, effective January 1, 2026. So hopefully pag maisakatuparan po ito, kahit na halimbawa na ipasa po siya ng May, so bibigay pa rin po nila yung mga additional na mga hindi po naibigay from January 1 throughout the year. Okay? Clear funding and implementation guidelines, a step toward a fairer compensation. Public servants deserve more than applause. They deserve economic protection against inflation. So yun po yung ating good news. So hopefully, natuwa po kayo sa magandang balitang yon. Na unang-una, ang classroom observation na lang po ngayon ay isang beses na lang po sa isang taon, and meron pong pagkakataon na mag-increase ang pera or differential po natin from 2,000 to 6,000 pesos. So yan lamang po mga katuto yung ating pag-uusapan po ngayon sa video na to. Kung nagustuhan po ninyo yung video, paki-like naman po yung ating video. Mag-subscribe na rin po kayo sa channel natin, and kung gusto niyo pong magpa-shoutout, no, lagay niyo lang po yan sa baba sa comment section yung hashtag Kuya Mike pa-shoutout, and i-shoutout po natin kayo sa susunod na video po natin sa channel na to. So once again, this is Kuya Mike. Peace out.